Naku po mga kababayan, dati pong AFP chief ng sandatahang lakas nagsalita na rin. Grabe itong kanyang pahayag mga kababayan patungkol po sa nangyayaring korupsyon dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ito po panoorin nyo. Si dating AFP chief Esperon mga kababayan ay nagsalita na, nagpahayag ng kanyang damdamin patungkol dito sa corruption na nangyayari sa Pilipinas. Panoorin natin lahat. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng channel ni Engineer Berto mga kababayan. So eto na po, panoorin natin lahat. Pumasok. Yung sanang mga foreign assisted na projects hindi matuloy-tuloy dahil yung counterpart ng gobyerno dinala naman sa baha. Na anod. Yung sana magaganda nating hospital o malasakit program para maayos ang ating health system. Nadala na rin. Yung PhilHealth pinakawasan. Ewan ko ba, hindi lang abogadong kasama natin dito. Retirees. Maniwala kayo, yung armed forces ay nakikinig lang. Nako, nakikinig lang daw. Matikas, matatag pa rin ang paninindigan. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa armed forces dito. Siguro yung mga nasa ano lang, no? Yung mga matataas na sa posisyon. Yun siguro yung mga, sabi nga ng karamihan, yung nakikinabang. Pero yung itong mga kasandaluhan natin na nasa field, yung mga talagang nakikipaglaban sa mga rebelde, ito siguro yung mga galit na no dito sa nangyayaring corruption sa Pilipinas. Sabi nga ni retired AFP chief Esperon ay nakikinig lang daw ang sandatahang lakas. Ayan, kumbaga nagmamasid lang mga kababayan. So pakinggan pa natin. Para sa mamamayan. General, yung mga inisipiro. General, salita na General Hermogenes. Maraming salamat, Eric. Sir, Sa totoo lang, talagang tatamaan. nung sinabihan ako na mag-mimit yung kampilan, talagang may tumama sa akin eh. Alam niyo bakit? Yung Kampilan Division, yun yung nasa Cotabato. 6th Division. Yung aking brigade noon, 6th Auto Brigade Liberator, kasama doon sa mga brigade. Wow, palakpakan natin! Kailangan makarating ako doon sa meeting nila. At ito ngayon, natutuwa ako at Oy, sir, sigkakado paglinaw. yes sir. Constant strong Ano pala scent? ito, mga retired New Ambipure. Turn to the General, left for nagsama-sama, lighter, mga gentler kababayan. scent. Bad smells? Turn it right for a stronger scent. New Ambipure. Now with scent controller. Mr. Ado, pag binawag. Yes. Taga-Amerika din ito, pero mas gusto sa Pilipinas. Kaya lang kung minsan naiwanan niya yung puso niya sa San Francisco. Pero pinawi na niya. Dahil ang puso niya talaga ay para sa Pilipinas. Napakarami namang ating organisasyon. Natutuwa kami at habang naririnig, marami talaga naniniwala na kailangan may managot. Tama. Kaya baka yung ating grupo ay tatawagin natin Philippine Alliance for National Accountability. Maganda. Yung shortcutin mo yun, Pana. pana. Dahil kailangan may panagutin. Yun. Ano ulit, sir? Philippine Alliance National Accountability. Dahil kailangan may managot. Kaya panagutin natin sila. Dahil Yung kampilan. Oo.
marami tayong member na, baka ayaw kong sabihin muna. Dahil wala naman sila dito, pero kung narinig nyo ang United People's Initiative, isang malaking grupo yun. Ang lain sa imuhang kabalo ang maisog, naabot diri sila. Okay. So, mga kauban natin na taga Pasilan na abot under Jing. Makadjari. Kasama rin. Si Mayor, Si Go Guzman. si Go Guzman, Mayor din to sa Davao eh. Oo, tama. Isa Correct. Legal mayor yun. Sa Davao kasi, may Mayor for Muslims. Tama. Alam ko yan dahil Sama-sama abogado ngayon. yung peace talks noon, bago magsimula yun, ako ang kumuha kay Brother Lord doon sa Maasin. Ako yung kumuha sa kanya. Pinapasakay ko siya doon sa sasakyan ko, papuntang Maasin, papuntang Sila Mangel. Ayaw sumakay. Sabi ko, naloko na. Kasi pagkasama ko sa sasakyan, siguradong hindi ako maambos. Sumakay siya sa bus. Tatlong bus sila. Biro mo yun, sinundo ko, tapos 5 lang kami sumunod. Loko na, ang dami pala nila. Nung kaya niya sumakay sa akin sasakyan, sumakay din ako sa bus. Bala na, kaya pagmula noon hanggang ngayon, kaibigan ko siya, kasi na, ganun talaga eh. Marami akong taong namatay sa Basilan, sa Buanga, Apollo. Pero gusto lang natin naman na ilagay sa lugar lahat at magkaroon ng katahimikan. At kung magpirma na tayo ng final peace agreement, sa Jakarta ginawa yun. Pero may symbolic na signing sa Malabang. Oo, malabang lang. Kita mo? Malabang, diba? Presidential security na ako ni FDR. Doon sila nagpirmahan. Natakot na naman ako. Kasi ito naman si FDR. Kaya ko namang dalhin doon sa stage na nakasakay, naka-armored vehicle. Pero ang ginawa niya, naglakad. 1 kilometro, linakad papuntang stage. Patay si Esperon. Pag may nangyari dito, wala na si Colonel Esperon. Ilang batalyon. Pero, ano naman pala, talagang napapanahon na para magpirmahan ng peace agreement. At sana, ay ako din pala yung pwede pa ba magkwento ng Nagre-ready na. Wala akong tingin. Wala akong nakapatsit eh. Ano yan? Appetizer para ano mag-uusap. Gracias. Marami akong sa kwento kasi nung mag-retire ako ng Chief of Staff, ginawa ako na Presidential Advisor for Peace Process. Sabi ko, kami yung naglalaban dun sa pikit at sa eh. Baka hindi makipag-usap sa akin yan. Ganun pala, pag natapos kayo maglabanan na, kasi honorable warriors naman pala, pwede mag-usap. Hindi gaya ng NPA. Laging Tama yun, totoo. Walang sinceridad. yung pakiusapan, walang sincerity. Pero yung MNLF at saka MILF, maski na marami akong namatay sa tao ko, may mga namatay din sila, sorry. Pero nung matapos ang gera, pwede rin palang mag-usap. Meron silang honor and gentleman's word. Kaya, magpipirma na sana kami kung matatandaan ninyo yung Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Lumipad na kami sa Kuala Lumpur para magpirma. Paglapag namin, sinabihan kami, "Hoy,
Huwag nyo lang pirmahan, na-TRO kayo. Tandaan nyo, na-TRO yung peace process. Kasi linabanan kami ng mga kontrabida. Hindi ko alam kung nipirapati sila o... Ayaw nila magkaroon ng agreement. Ganun pala yung sumunod na administrasyon. Sumunod na administrasyon, hindi ko na sasabihin. Yun din pala ang paperman nila. Yun ang naging basihan ng MILF. Peace agreement. Yun din pala, gusto lang nila yung credit lang. Kailan pa, sana mas mabilis sana. Sana ngayon, mas marami na tayo nagawa sa Mindanao, di ba? Anyway, sana ang Mindanao lalong gumanda. Sana mas maganda pa kaysa Luzon. Sana mas maganda pa sa SM Mall. Dahil sana mas maganda pa kaysa Green Hills. Pero tingnan mo ang Green Hills. Napakaganda ng negosyo niya. Maayos. Maayos, di ba? Pinaka-best. Oo. Mga Pilipino tayo naman eh. Pwede naman tayo mag-contribute sa bawat isa. Huwag lang may kalukuhan. At dahil sa kalukuhan na yan, tayo ngayon ay magkakasama. Magdudusa. Dahil biro mo yung investment na galing sa labas, ayaw nang pumasok. Yan. Yun sanang mga foreign assisted na projects, hindi matuloy-tuloy dahil yung counterpart ng gobyerno, dinala naman sa baha. Dinala sa ibang projects. Nakauwi sa naanod. Yun sana magaganda natin yung hospital o malasakit program para maayos ang ating health system. Nadala na rin. Yung PhilHealth, pinakawasan. Ewan ko ba, mas alam ninyo sa akin kung ano nangyayari dahil pareho lang siguro tayo nararamdaman natin ang epekto ng lahat ng corruption na ito. Kaya, bata pa naman tayo. Ay, ipaglaban natin dahil kaya pa natin at ang importante, gagawin natin ito para sa ating mga anak at sa ating mga apo. Yes. Tama ba? Kaya muli, kami nagpapasalamat in behalf of Congressman Mike, Gerard Pokis, Secretary Pasco, Vic Rodriguez, at marami pang iba, Vic Paras, na membro ng executive committee natin. Malalaman nyo din kung sino mga yan. Nagtipon-tipon na lahat. Yan na. Nagtipon-tipon na po lahat mga kababayan. Samahan pala ito ng mga retired no na mga general, ayan, AFP chief, pati mga ano dito, yung mga abogado ay ito rin po nagsama-sama mga kababayan para sa iisang laban no na gusto nila nga na may mapanagot mga kababayan. Kasi hanggang ngayon wala pong napapanagot na big fish, no? Kaya yan, nagsama-sama po sila. Tipon-tipon na lahat. Napakarami nating abogado na matitino. Led by Atty. Jing Paras. Napunta sa Common Sierra. Hindi lang abogadong kasama natin dito. Retirees. Maniwala kayo, yung armed forces ay nakikinig lang. Yan. Ganda. Nakikinig lang yan. Pagdating ng araw, Yan, kayo. kita ko rin ninyo kung nasa ang Yan, nakikinig lang daw ang armed forces. Pagdating ng araw daw, sasabog din ng mga kababayan at hindi na makakapigil pa. puso ng armed forces. Yun!
Hindi ko pinapangako yan, pero nararamdaman ko. Kami din sir, dahil sa pahayag ko. Nararamdaman ko. Muli, maraming salamat sa inyong pagdating ngayon. Alam ko tayo ay mapupunta sa isang nakinding tabanan. Ngunit alam ko hindi kayo aatras. Yun. Alam ko din na mananalo tayo. Dahil tayo ang may kapwiran. At sa tulong ng buo may kapal, sana tayo nga ay magtagumpay. Inshallah. Yun. Wala pa! Everybody please stand. Ayun mga kababayan, ano ang pahayag nyo dito sa pahayag ni dating AFP Chief of Staff na si General Esperon mga kababayan. Mag-comment ho kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng channel ni Engineer Berto mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.